Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baka ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM sa Marcos Administration sa katagalan mga kabayan, ang kailang mga paninira ay magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 73 na mga comments. Nandiyan po ang name na user. Meron siyang 69 na mga comments. Jeline Quezon. Meron siyang 39 na mga comments. Amy Joaquin, meron siyang 34 na mga comments, and Eng Gimentisa, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating po mga viewers na lagi pong nagla-like, tsaka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandiyan sila si Barbara Butler, Maricres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Castellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fiz Calante, and Bia Bibar. I-greet rin po natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Mama Maria Milasiplon, Lilian Lalyabe, Len Gonzalez, Eme Sarino, Rose Guevara. Nandiyan po si Retz Sain, Renita Matio, For Lovely Grandma, Joey Tebes, Rolando Ulay Diaz Agpawa, Floripigo Mapak, Erwin Sinorin, Rose Ariula from San Diego, California. At so shoutout daw sa mga kanyang katrabaho dyan sa The Shores Post-Acute. Nandiyan po si Masking Digma. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Siya nga pala, happy weekend po sa lahat and happy Sunday. So doon po sa ating mga kababayan po na magpaplano na mag-outing ngayong araw, please take care po. At saka enjoy lang po natin ngayong araw na to kasi nga ito po ay family day mga kababayan. So kung wala kayong plano po na mag-outing, well, nandiyan lang po kayo sa bahay natin at saka panoorin lang po si Ivan, okay? So marami po tayong pag-usapan ngayong araw mga kababayan, lalong-lalo na hindi po wala yung mga paninira po ng kabilang kampo. Okay? So mga kababayan ko, di ba napag-usapan natin ito pong si Harry Roque na nag-assume siya na ito pong si Mayor Baste Duterte ay tatanggalin daw or isuspended daw bilang isang mayor mga kababayan. So siya para sa kanyang vlog na the other day mga kababayan, saka 2 times pa nga niyang sinabi yun, aside pa doon sa kanyang vlog sa mismong personal account niya sa Facebook, sinabi rin po niya, gin-confirm niya doon po sa seminay po na programa mga kababayan, na sabi niya meron daw nagsabi sa kanya at saka pwede daw or posible daw mangyari to na isuspindi daw itong si Baste Duterte. So nakita rin po natin mga kababayan na meron pong dalawa po na mga gunggong na mga attorney ang nagpakalat nun. Di ba alam mo natin, aside pa doon kay Roque, ito rin pong si Atty. Texe mga kababayan. Ang script po ni Atty. Texe at saka ni Roque mga kababayan, pareho. So ang ibig sabihin, silang dalawa po ang nagpakalat ng mga kababayan. Pero yung balita na yan ay nakaabot po doon kay DILG Secretary Benhur Abalos mga kababayan.
So ngayon, sinapalpal po ni DILG Secretary si Benhur Abalos, ito pong si Harry Roque, kasi nga wala daw palang katotohanan yung makabayan, kundi yan po ay fake news. Fake news po ang sinabi po ni Roque na kung saan isuspindi daw itong si Baste Duterte Makabayan. So ngayon alam na ho natin, ito pong si Roque talagang fake news pedis Makabayan, no? Sayang na sayang po ang kanyang pagiging attorney kasi alam mo natin Makabayan, kung noon pa man, nung hindi pa ito nag-uok po yung kanyang utak, di ba magaling naman po na attorney itong si Roque? Pero ngayon, nagmukha na talaga siya na hindi attorney Makabayan. Pati nga yang si Attorney Trexie, hindi na ho sila dito na mukha ng attorney, kundi sila na ba ito ay naging digong na vlogger Makabayan or SMNI vlogger. Buti na lang sila po ito ay sinupalpal po ni DILG Secretary Abalos Makabayan. Kasi nga ipapakita ko lang po dito yung sinabi ho mismo ni Secretary Abalos. Sabi niya, nakaambang suspension versus Mayor Baste, chismis lang. Sabi daw ni Abalos Makabayan. Sabi po ni Abalos, as far as the DILG is concerned, right now, there is no truth to that. It's chismis. Kasi nga, ito pong si Roque, siya po ay isang chismoso Makabayan. Noted naman talaga na chismoso po itong si Roque. The way nga siya magsalita Makabayan, the way nga siya dito titira kay PBBM, kahit wala pong mga katotohanan, alam niya na hindi po yan totoo Makabayan. Pero ipinagkakalat niyan, bakit? Ito po ang pumasok sa aking isipan Makabayan. Kasi nga, kapag hindi po, let's say, sinabi niya na sure siya na isuspindi daw itong si Baste Duterte, at kapag sasabihin ho yan ng gobyerno natin, for example, dito po sa ginawa po ni DILG Secretary Abalos, na hindi po yan totoo, ipapalabas kasi nila niya Makabayan na natakot po ang gobyerno dito kay Mayor Baste. Correct if I'm wrong? Kasi nga marami kong nabasa Makabayan, doon po mismo sa mga alipures, magunggong talaga na kung saan tingnan nyo, natakot dito sa mga Duterte, natakot dito kay Mayor Baste, yung DILG, kaya ipinalusot daw ni Sec Abalos na hindi daw totoo, yan po ay chismis. So yan pong pakana po dito ni Roque Makabayan, yan po kasi ang bibigay po doon ng kaguluhan at binibigyan niya dito na mga mali na mga information yung kanya mga alipures, yung kanya mga nauto Makabayan. At ipapalabas na dito, natakot ang gobyerno dito sa mga Duterte. Well, in fact, ako gustong-gusto ko talaga na isuspindi yan si Baste Makabayan. Talagang gustong-gusto po si Ivan na yan po ay isuspindi. Bakit? Kasi nga doon po sa issue na war on drugs, kung saan, di ba, meron pong namatay po na 7 Makabayan. Pati nga yung kapulisan dyan sa Davao City, medyo nadamay rin po dito sa katangahan po dito ni Mayor Baste, na kung saan, siyempre, no choice naman kasi yung mga pulis Makabayan, sila na po dito tumanggap po ng mandato galing po kay Baste. Kasi nga, siyempre, ang mga mayor, meron kasi silang police power Makabayan. So, siyempre, ginawa lang po nila yung mandato po dito ni Baste na kung saan nakaroon dito ng war on drugs pero meron pong EJK na nangyari Makabayan. So, yan po ongoing pa po na investigation. So, dapat lang talaga para hindi po dito maanuhan yung pag-imbestiga Makabayan, dapat lang talaga na isuspindi itong si Mayor Baste Duterte. Kayo Makabayan, ito ng kolabo dito. Okay ba sa inyo? O pabor ba sa inyo? Agree ba tayo na isuspindi po itong si Baste Duterte bilang isang mayor dyan po sa Davao City Makabayan? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So pag-usapan din po natin. Kasi ang Makabayan ko, di ba si PBBM ay nagpunta doon sa Digos Davao Makabayan, na kung saan siya po ay namigay doon ng mga financial assistance, that is presidential financial assistance doon po sa mga kababayan po na nangangailangan po ng tulong. Ang iba Makabayan, di ba nakatanggap rin po ang ating mga kababayan po ng mga magsasaka, mga fishermen, mga machineries para sa kanila, at saka tulong financial rin po para po sa ilang pagsasaka Makabayan. So di ba marami pong nakatanggap noon. Ngayon, meron pong pumutok na balita. Actually, una ko itong nakita doon kay Hitan Makabayan, na kung saan meron pong nagreklamo na isang babae na buntis Makabayan. Ang pangalan niya, that is Alice yata yon. Pero itong post ito Makabayan, doon ko lang po ito kinuha po sa Facebook account po or Facebook group po nila ni Morales. Pero nakita ko rin po ito
doon po mismo kay Hitad. Kasi nga na-trace ko kung saan ito una mga kababayan. Pinost report ito pala doon po sa grupo ng Morales. So itong post ng mga kababayan, ang nangalan po ay si Annie Villarin. Pero yung buntis na yan, nakita ninyo ay hindi po yan si Annie Villarin, kundi yan po ay Alice Villarin mga kababayan. So ang ibig sabihin nito, ang account na yan, ang post na yan, ang kanyang mismong kapatid. Ang nangyari mga kababayan, actually isa po siya dito po sa nakatanggap po ng AKAP, yung tulong financial po sa mga kababayan natin. Di ba yung AKAP mga kababayan, 10,000 po ating ma-receive niyan, or kanila pala, 10,000 po ang kanilang ma-receive niyan. 10,000 makabayan. Actually, happy siya nung una eh. Ipakita ko lang sa inyo yung kanyang video makabayan para po maintindihan natin. Well, actually ito po ay Bisaya, pero kailangan i-translate po yan ni Sir Ivan. For more details, let's hear this. Hi guys, good morning guys. Mauni ang akong ipila-pilahan ng pagkadlaw guys. Nagkuha ko kuan. Plain stop na aking adlaw guys. Tapos kuan, gahapon sa DSWD na kwarta. Gatag gahapon alas 8 ng wika na uli ko alas 5 sa hapon. Maraming pila guys. Yan dosa na akong kwarta ha guys. 10,000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys. 10,000. 10,000 na siya guys ha. Yan, wala ko kabalo guys. Kung pila ako o ano guys. Okay. Ihapit pa doon sa barangay. Okay, sa barangay pa doon ni Abi guys. Okay, so dyan lang makabayan. Ang sabi niya, yung nakuha niya doon po sa DSWD, yung AKAP, 10,000 pesos. Di ba pinakita pa niya yung pera makabayan? As in talagang binilang niya. So 10,000 pesos. Pumila ba daw siya doon? Saka wala siyang kain. Talagang stress siya doon sa pagpila makabayan. Kasi nga, siyempre, di ba, marami pong tao. Kapag ganyan kasi ng mga event, yung, like for example, kapag kuha ka na doon ng inyong mga financial assistance makabayan, di ba marami hong mga tao niyan. So siya po ay buntis. Siyempre, mapipila-pila siya doon. Saka mainit makabayan. So yan po talaga ay stress po sa kanyang sitwasyon. Ngayon sabi niya, hindi pala niya alam kung magkano ang kanyang makuha makabayan. Kasi daw, i-report pa daw yan doon po sa barangay. Hindi niya alam kung magkano po ang kanyang makuha. So until nag-video siya, kagagaling pa lang po doon sa barangay. Kasi nga alam niyo makabayan, ang kanyang nakuha na lang po is only 1,500. From 10,000 po originally, ang kanyang nakuha, ang kanyang nakuha lang po ngayon kasi nga galing siya sa barangay, only 1,500. Kinuha daw yung 8,500 makabayan. So ito po ang kanyang reklamo. Ang lawat ng gahapon, no? Gismel ako, ang giyatan sa kuha sa gahapon sa SWD, Gismel. Pag ako mantingan, pantuon ng barangay, parinit ang kwarta dito, sa barangay Snawilan. Mura ni giyatan sa kuha, 1,500 na. Dawat, Gismel, akong gawat kahapon buho. Sakit ka ayo, grabe ka. Sakit ay grabe yung buti na dito. Sa maluoy, buntis pa dyan ko. Okay, so yan na nga, nangikingap sa kabayan, talagang umiyak siya, no? Nangikingap talaga eh, nakakawa eh. Kasi nga, siyempre, from 10,000, ang maibalik sa iyo, only 1,500 kabayan. Then, napag-alaman ko po, ang kanyang mga kasama nakatanggap daw ng 4,500. So from 10,000 originally, 4,500 yung ang nabalik sa kanya, sa kanila, sa iba. Pero sa kanya makabayan, yan ang galan po na Alice is only 1,500. Okay? So bakit ko ito pinag-usapan? Kasi nga itong si Hitan makabayan, ang tinira niya dito, ito pong si PBBM. Kasi sabi niya, bangag daw yung gobyerno, kaya daw bangag rin po at sa corrupt yung nasa local government, yung mga barangay makabayan. Idinaman niya si PBBM. Ano bang kinalaman ni PBBM dyan? Ano bang alam po ni PBBM sa plano po ng barangay makabayan? Kasi nga ito po ang nangyari.
ipakita ko muna sa inyo po ito pong interview kasi nga yung kagawad mga kabayan nagsalita na po kung ano ang ginawa nila dito sa pera, kung bakit kinuha nila yon at saka tipon-tipon lahat mga kabayan. Ito pala parang naging distribute nila lahat-lahat. Parang naghati-hati sila lahat mga kabayan. That is form of corruption talaga at ayaw na ayaw ko na ganyan mga kabayan. So pakinggan muna natin po ang sinabi ito ng ng kagawad. Pero sa kasabutan rin sa barangay nga kailangan tumadlahat itong 10,000. Dagan pa daw magbahin ato. Dagan pa daw magbahin. Pero wala kag-inform. Dili dito sa ako. Wala ko bagong. Dili ko kasi mga pero ikaw nagdawat. Nga mo ang pangalan ng nalista. So ang himo sa mo ang kapitan o sa mo ang kuan, ang mga kagawan nga nagsabot mi nga para ma-equally divided siya. Tigumon tong kwarta ha, kuanon ang 23 ka tao, mautoy pakuhaon dito, mautoy lang kuhaon tong 10,000 kada isa. Pero bahinon to siya sa pilato ka pensionaris, tanan nga pensionaris, kauban na ang barangay council ato. So mauto nga gi-divide to siya ni abot og 4,375 matag usa. Kadto si Alice Villarin, igsuon ni anak ni Ani Villarin. Dili man siya pwede mo dawat kay 4 piece man siya. Moto nga gipabarugan og iyang igsuon nga dapat iyang sabuton og maayo nga ang pangalan nga gamiton niya An Villarin gyapon. Isip para makakuha siya. Unya iyang gisabot dito nga og makuha to niya, iya ko to gyapon ikuan, hidiga gyapon to niya kay bahinon to sa mga pensionaris. Okay, so may mali pala mga kabayan. Actually, nagbaliktad yung pangalan. Yung Buntes, siya pala yung Ann Villarin. Yung si Alice Villarin mga kabayan, ang kapatid po ng Buntes, supposed to be, siya yung kukuha doon sa pinabigay po ni PBBM, yung sa AKAP o yung mga financial assistance. So ang problema, sabi po ni Kagawad, na hindi daw yun pwede si Alice kasi siya po ay membro po ng 4-piece makabayan. Kaya parang ginsabot sa Tagalog itong ginsabot makabayan. Kaya nga sinabihan niya na sinabihan po niya itong si Alice na how about ang kanyang kapatid lang daw ang mag-claim doon sa mga financial assistance na ipinibigay po ng gobyerno. Ngayon, meron pong grupo. So, on and all, 23 sila lahat makabayan. Kabilang, kasama rin po doon itong ngalan po si Ann. 23 lahat ang nag-claim doon sa pinabigay po ni PBBM. And after that, ang kanilang kasunduan daw, ang pinakasunduan nila is that ilang at iipon, lahat makaba-ipon and then i-divide na lahat sa mga membro po ng mga functionalities yata yon ang tawag doon sa mga taga-barangay makabayan. So, divide nila. Ang ibig sabihin nun, yung 23 na na-hire nila na mag-claim doon sa tagtigtata 10,000 po, yun po ay palang front act lang nila makabayan. Parang naging puppet na nila yon. And after that, kukunin nila yung pera, ibigay doon sa barangay, and i-divide na makabayan. Hindi ba yan kabulustugan makabayan? Katarantaduhan talaga yan eh. Di ba? So dito mag-assume tayo na marami pong nangyayari na ganyan. Hindi lang po dyan sa sinapilin yata yan ng barangay makabayan. Sinapilan o sinipilin ba yun sa Digos? Hindi lang po ang nangyayari na ganyan doon. Probably, sa ating mga kababayan dito, sa ating mga viewers, dyan ba sa inyong barangay, meron bang nangyayari na ganyan makabayan? Please, i-message nyo po si Ivan or i-comment nyo dyan sa baba para po yan mapag-usapan natin mga kababayan at dapat po nating ipakalat niyan kasi hindi ho yan maganda na gawain. That is a form of corruption. Kapag meron kasi mga korupsyon na nangyayari po sa gobyerno natin, kasi siyempre barangay ang makabayan, madadamay naman kasi ang ating presidenteng si PBBM. Kasi nga, diba, lagi pong tinitira dito ng mga anti-Marcos, ng mga aliporos mo na digong. Diba, ang titirahin kaagad, sila po si SMR, sila po si PBBM, si FLISA, kasi daw, bangag daw yung gobyerno, corrupt daw yung gobyerno, so corrupt rin po daw yung barangay. Madadamay po si PBBM. So dito po, dapat imbestigahan ho yan at dapat talagang isumbong ho yan sa kataas-taas sa makabayan at dapat ayan po ay maaksyonan. Kasi marami pong madadamay dyan. Like for example, dito po kay Hitad, ang tinitira niya dito si PBBM. Nangako sa kaagad kay PBBM, talagang binabardagol niya si PBBM makabayan. Ang pangit nga eh. Ayaw ko na ipakita yung vlog ni Hitad kasi alam naman natin si Hitad. Ang pangit pong pinasabi po ni Hitad dito. Kaya daw, bangag daw yung presidente, bangag rin po daw yung gobyerno. Di ba ang pangit niya makabayan?
kabayan. So at least dito nalaman po yung gawain na yan kasi hindi po yan maganda mga kabayan. Hindi lang po yung grupo po nila ni Ani. Actually, meron pong ibang grupo mga kabayan. Meron po ibang grupo na nagsumbong po kasi yung sa kabila sa tupad naman. Yung sa tupad mga kabayan, the same pa rin po na concept na style nila na merong grupo doon, pinapakuha doon sa mga financial assistance na pera, and after that, ibibigay doon sa barangay kasi daw, meron daw silang gagawin daw na ipabigay daw sa simbahan mga kabayan. Sa simbahan daw, at saka kung meron daw mag-birthday, yung perang nakuha nila, yun daw ang gagastin mga kabayan. Yan po ay BI talaga. BI. Yan po ay BS talaga mga kabayan. Huwag kayong maniwala. Diyan po sa mga barangay, kung meron pong nangyari na ganyan, yan po ay isang pambubudol mga kabayan, isumbong nyo po. Kasi hindi yan totoo. Hindi po yan totoo at alam kong hindi rin po yan gagawin ng mga kabarangay. Yan po ay kanilang ikukurap mga kabayan. Sila po dyan mag-divide dyan. Diba ang kawawa ho kayo? Kayo mga beneficiaries po ng tupad, kayo pong beneficiaries po ng AKAP, tag 10,000 yung makuha ninyo, pero kapag ibigay nyo doon sa barangay, 1,500 na lang. Pero merong iba makabayan, siguro yung 4,500, baka siguro malapit yun sa luwag, yung merong palakasan system makabayan, kaya 4,500 nakuha yung iba. Pero ang kawawa yung buntes kasi only 1,500 makabayan. So dapat talaga yan po ay imbestigahan kasi hindi ko yan gusto makabayan yung ganyan. Kung ako lang yung masunod, no? 'Di ba yung 4-piece makabayan, meron naman silang card yun yung parang credit card. Hindi naman credit card yun, parang debit card makabayan. Correct ba? Kasi pero hindi kasi ako hindi kasi ako membro po ng 4-piece eh. So narinig lang ko na meron silang card po na ginagamit makabayan. 'Di ba kapag meron po silang pera na matanggap, through card ho yun. Kasi nga nakita ko dun sa amin sa Leyte na busy sila pumunta doon sa mga bangko makabayan kasi sabi nila sa 4-piece daw yun eh. So ibig sabihin meron silang card. So dapat ganun din po na mga pamaagi makabayan. Yung the way po na bibigay sila po ng mga paayuda, dapat through card na lang para hindi ito mapera po ng barangay. 'Di ba? Correct ba I'm wrong? Dapat ganyan makabayan. Okay? So forward tayo. Pag-usapan natin makabayan ko, ito kasing 'di ba meron pong nangyaring rally doon sa Japan na yung nausog rally makabayan. As nakita ko kahapon gin-broadcast nila doon sa SMNI. Nakita ko nga doon si Butanding. Ito pong si Harry Roque makabayan. Siya po yung host doon po or isang resource person nila. Ito pong si Butanding doon po sa rally, sa nausog rally sa Japan makabayan. Sabi nila jump pack daw. Ang dami daw napuntahan doon makabayan. Sabi pa nga doon sa post nila ni BMR, nila ni Besdak, libo-libo na makabayan. Libo-libo? Hindi naman ganun kalaki po ang complex. Ay isa pong parang, anong tawag niya parang sinihan. Hindi naman po ganun kalaki yung sinihan makabayan na pinagmitingan nila ng kanilang rally. At saka alam nyo po, nakakatawa kasi dito, kapag sasabihin nila na jump pack daw at saka libo-libo na makabayan, yan po ay kasinungalingan at hindi talaga yan makakalusot. Bakit? Siyempre for example, ang sabi po ang nakita doon sa ating kababayan po ng mga vlogger, sabi nila hindi daw yun umabot po ng 200 makabayan. All in all, baka 150 lang, baka 160 lang. Bakit? Kung pangubasihan natin, yung post po ng SMNI at saka nila po ni Hita, nila ni Trexie, nila ni Roque, parang marami tingnan makabayan. Bakit? Kasi nga ang angle po sa pagpicture nila, pagilid naman kasi, pagilid. Kung titignan nyo, parang marami. Pero at least, may nakuha po ng picture, ito pong si TPL3 makabayan, meron siyang nakuha doon na kung saan, hindi naman pala ganun kadami. Parang pandemya parang one seat apart makabayan. Parang social distancing. Sabi lang marami daw At least nakuha po itong si TPL3 na yung nasa taas po yung kamera makabayan. So we found out na hindi naman po ganun kadami, kundi parang social distancing po ang nangyari. One seat or baka 2 seat apart makabayan. Para tingnan nila, parang makita doon sa camera kapag patakilid kasi marami tingnan. Pero sa taas yan tingnan makabayan, hindi naman pala ganun kadami. So I assume na hindi po yun umabot po ng 200 lahat makabayan. Hindi po yun umabot po ng 200 o baka siguro 100 lang yan 100 lang, nilangaw pa rin. Nilangaw pa rin. So yun makabayan ko,
Nakakatawa, no? Kasi nga pinag-ingay, ang pinag-ingay nila doon, sabi lang, nabodol mo kami, dapat daw resign the PBBM. Wala namang kwenta yan. Ano bang magawa po ang kanilang pag-ingay, makabayan? Mike, kaya ba nila? Kasi hindi naman sila ganun kadami, walang kwenta pa rin ho yan. Kahit i-broadcast ho yan sa SMNI, well, sila na po dito yung naglulukuhan, makabayan. Like for example, meron silang isunod po na t-shirt. Sabi lang, defend the flag daw eh. Defend the flag. Alam ba nila ang kanilang ginagawa? Nasa katinuan pa itong mga gunggong tumakabayan. Hindi ko mag-gets talaga eh. Bakit? Defend the flag. Hindi nga madipinsahan po ng mga Duterte yung WPS, makabayan. Hinayaan nga nila, kasi defend the flag. Defend the China baka. Mas maniwala ba ako na defend the flag of China pero not sa Pilipinas? Pero isa po sa pinapingay doon, sabi pa, kahit nga si Rocky, sinabi niya, makabayan, isa rin po niya sa kanang mga piningay doon kasi nga tinatakot niya ang mga nauto na nagpuntahan doon na baka daw magkakagera. Kasi daw galit na po yung China, makabayan, dyan po sa West Philippine Sea. Kaya nga yung ibang makasamahan doon nagsuot po ng defend the flag. Defend the flag, gunggong talaga eh. Hindi lang natinhan po yung defend the flag. Kasi ang kalang puon pa lang, ang mismo mga puon nilang, mga puro mga silent, mga kababayan. Ang kalang mga puon, puro silent, walang sinasabi kahit konti dito po sa issue ng WPS. Kapag kasi na-involve na dito yung China, wala silang sasabihin kasi galit sila, makabayan. That's defend the flag. Defend the Constitution. Ipinamimigay na nga lang ang ating mga pag-aari dyan sa Pilipinas, yung Duterte pong nakaupo, makabayan. Hinayaan na nila na makuha po ng mga foreigner ang ating pag-aari. Like for example dyan po sa WPS. Tapos sabi nila, defend the flag, defend the Constitution. Kaya wala pong kwenta, kahit ilan pa po mga rally, mga mautog rally po ang kailangang gagawin, makabayan, wala yang kwenta. Kasi yan pong ginagawa na ng mga rally, pagmumura rally, puro lang ho yan paninira. Pero ilan lang po ang kailang nauto, makabayan. Kasi nga ang taong bayan, gising na po sa katotohanan. Alam na po nila ito pong mga Duterte. Okay? So, for the makabayan, pag-usapan ho natin, ipakita ko sa inyo yung vlog po ni Nino Barsaga. Kasi nga, di ba, nalaman ho natin na meron pong 37 po na mga government officials, mga tauhan po dito ni Mayor Baste Duterte, na kung saan nagpositive po sa drogas, makabayan. Kasi nga sa drug testing, sila po ay nagpositive. Hanggang lumabas rin po itong picture po ni Baste Duterte na meron siyang sininghot po na isang white substance na hindi naman natin sinabi na siya po si Baste or sino siya, makabayan, pero kamukha naman niya kasi. So yung nakita po yon ni Nino Barsaga, binakbakan siya ni Nino, makabayan. For more details, let's watch this. Ngayon po, may nakita ko na isang posting na kung saan hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung si Davao City Baste Duterte ba itong nakapost. Kasi medyo hindi malayong magkahawig sa kanya at hindi nalala yung kamukha niya, yung guy na sinasabi doon at totally doon sa posting mini-mention ang pangalan niya na para bang humihit-hit. Oo, parang humihit-hit ng cocaine or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko po sinasabi, mga kaibigan, na si Mayor Baste Duterte po itong sinasabi ko. Ang sabi ko po, parang kahawig niya, parang hindi nagkakalayo. I don't know kung siya ba ito. Ngayon, dahil sa usapin pong yan na kumakalat naman po sa social media, siguro dahil hinahamon nila ang Pangulong BBM na magpa-drug test, na kung anong test ang gustong gawin nila, ginawa naman po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos during time ng election, na kung saan doon sa drug test na sinasabi gumagamit daw ng cocaine or pulburon ang ating Pangulo. Pero nung siya ay nagpa-drug test, ang resulta po ay negative naman. Di ibig sabihin, hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo na nakaupo ngayon. Now, mga kaibigan, ito po ang challenge ko na gusto ko pong malaman. Total, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, I hate to drugs, ayoko sa illegal na droga. Willing ba sa isang
transparent na drug test si Mayor Baste Duterte. At dapat gawin ang drug test dito sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila, dyan po sa PDEA main office or sa Kamkrame headquarters, may mga drug test naman po dyan, di ba? Kasi kung allegation kay Baste na gumagamit daw, di umano ay dun sa posting ng mga ganyan, at kung ang gagawin ay drug test ay dyan sa Davao, hindi po atang malayo na kaduda-duda. Ako po'y nagtatanong lamang, mga kaibigan, ha? Hindi po ako kumpirmado na kung siya ba'y gumagamit. Ang gusto ko lang pong mangyari dito, total, inakusahan si Pangulong BBM, nagpa-drug test, negatibo nung time nung eleksyon. Now, willing ba sa drug test itong si Davao City Mayor Baste Duterte? Sana pumayag po kayo, Mayor, sa isang drug test. Sana malaman natin kung sino ba ang gumagamit. Total, kumakalat po yan sa social media, yung mga litrato nyo pong yan. Hindi po natin alam kung totoo po ba yan o gawa-gawa, kung ano man yan. I don't know. Siyempre, iba pa rin po yung magpapadrug test si Mayor Baste para magkaalaman. Kasi ang pangit naman po yun, yung mga empleyado ng Davao City na 37 nag-positive sa drug test. Di po ba? 1137 po yun na empleyado ng Davao City nag-positive sa drug test. Ang pangit po nun. Bakit nalusutan si Mayor Baste? Now, willing ba si Mayor na magpa-drug test? Kasi kung yung 37 nagpa-drug test at nag-positive, si Mayor Baste kaya, willing po kaya na magpa-drug test? Naghahantay po kami ng inyong kasagutan, Mayor. Ako rin po ay nanawagan kasi sila po ay lagi pong nanawagan makabayan na magpa-drug test daw si PBM. Dapat tayo rin po manawagan dito kay Mayor Baste Duterte na dapat siya po ay magpa-drug test makabayan. Dapat siya dito ang magpa-drug test. Bakit? Kasi ang kanyang makasamahan doon sa government officials ay positive po sa drugas makabayan. So hindi rin po malayo, baka ito pong mayor po nila makabayan, baka gumagamit rin po. So tayo po ay manawagan kay Mayor Baste Duterte, dapat siya po ay magpa-drug test. Okay, so yan po ay hamon po. Galing po sa mga Makamarcos, galing po dito sa mga pro-admin po na mga vlogger, at galing rin po yan sa mga lolista at sa mga sumusuporta dito kay PBM. Okay, makahaban ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, isatamar natin. Nandyan po sila si Jolly Requesto, nandyan po si Romulo Landingen, Eduardo Cartera, Marlene de los Santos, Sam Umbilda, nandyan po si Aida Sinsuat, Sarah Bartman Vlog, Haitso Angelita Holsinger, Crispin Fonacer, nandyan po si Ana Aureliana Palit Gabisay, kasama rin po natin si Jolita Ferolino, Rodolfo Maliwanag, Manuel Maestre, Leo Macalya, Mary Jane Tan, Eme Joaquin, nandyan po si Kristia, and hi to Evelyn Garcia. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga sa mga kamaritisan po ng kabilang kampo, ibabakita ko muna sa inyo yung good news na kung saan si PBM, siya po ay ang plano niya dito para po sa mga magsasaka ay gagamitan po ng science-based at saka climate resilient mga kababayan. For more details, let's watch this. Sinusulong din ng DA ang paggamit ng mga science-based at climate-resilient technologies para sa pagsasaka. Pati na rin ang pagtatayo ng mga agro-processing facilities sa mga tinatawag nating strategic agriculture and fisheries development areas. Upang mas mapaghandaan pa ang mapaminsalang epekto ng El Nino at La Nina sa sektor ng agrikultura sa bansa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng mga science-based at climate-resilient technology para sa pagsasaka. Ayon sa Pangulo, mas mapatatatag nito ang food security ng bansa kahit pa sa panahon ng kalamidad. Kanina sa pagbisita ni PBBM sa probinsya ng Camarines Sur at Albay, ipinresinta din nito ang iba't ibang programa ng pamahalaan para patatagin ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para naman sa long-term plan, para sa matagalan na plano, ang DA rin po ay masusing nagpaplano at nagpapatupad ng mga paunang hakbang tulad po
ng pagpapagawa ng ating nakita ng mga farm-to-market road, pagpapalawig ng mga lupang sakahan at palaisdaan, pagsasaayos sa sistema ng irigasyon at ilang pang mga infrastructure project. Inatasan rin ni PBBM ang DPWH na tapusin na ang mga irrigation projects sa Bicol bago pa sumapit ang La Nina. Kasabay ng pagbisita ni PBBM sa Bicol, namahagi din ng Pangulo ng cash assistance sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa rehiyon. Aabot sa 5,000 magsasaka mula sa iba't ibang lugar sa Bicol ang tumanggap ng tigsa 10,000 piso sa ilalim ng programang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP ng DSWD. Bukod dito, aabot naman sa 5.91 million pesos na halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka ang ipinamahagi sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization gaya ng mga compact rice mill with polisher, 35 HP harvester, corn sheller, hand tractor at marami pang iba. Samantala, nasa 2,115 na mga land titles ang ipinamahagi kanina ng Department of Agrarian Reform. Personal na inaward ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga titulo ng lupa kasama si Department of Agrarian Secretary Conrado Estrella III sa mahigit 1,965 na Agrarian Reform Beneficiary sa rehiyon ng Bicol. Kabilang dito si Tatay Anacleto na isang magsasaka. Ayon sa kanya, 20 taon na niyang nais ipatransfer ang titulo na minana niya pa sa kanyang magulang, subalit wala siyang panggastos. Malaki-laking tulong ito. Siyempre, sa tagal ng minanto na kuha eh. Ganyan lang. Malaking tulong po talaga. Si Mang Rolly naman laking pasalamat dahil nakasama siya sa napiling benepisyaryo. 10 taon na kasi nilang nais hatiing magkakapatid ang minanang lupa sa magulang, subalit hindi nila magawa dahil sa kakapusan ng pinansyal. Nagpapasalamat kami sa DAR dahil kahit papano naibigay sa amin yung ganitong titulo. Walang gasto. Aabot sa 810 na Certificate of Land Ownership Awards mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program at 1,305 electronic land titles mula naman sa Support to Parcelization of Land for Individual Titling o Project Split ang kabuuang naipamahagi ngayong araw sa pagbisita ni PBBM sa Bicol Region. Ayon pa sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahan na nasa 30,000 agrarian reform beneficiaries sa buong bansa ang tatanggap ng mga titulo ng lupa bago matapos ang taong 2024. Okay, so isunod po natin mga kabayan. Yung tungkol po sa usapin ng COMELEC, di ba kahapon ipakita ko sa inyo yung balita na kung saan si COMELEC Garcia, di ba nagpunta siya doon sa mga kabayan sa South Korea para po ituro sa kanila, sa mga Filipino community doon, kung paano gagamitin po yung online voting registration mga kabayan, yung sa internet online voting. So kahapon wala kasi hindi kasi klaro pong pag-explain doon. Like for example dito, i-explain niya kung madadaya ba itong klase po na mga sistema sa pagboto mga kabayan. So dito po explain ho dito ni ng taga COMELEC. At saka nakita rin po natin dito mga kabayan yung mga Filipino community na nagpuntahan doon mismo sa embahada po ng Pilipinas sa South Korea. For more details, let's watch this. Porsigido ang COMELEC na maituro ang proseso ng internet voting sa mga overseas Filipino para sa 2025 elections. Live mula sa Busan sa South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Valvez. Mon, marami bang Pinoy ang dumalo sa voting information drive dyan? Yes, Jess, actually talagang kahit bumubuhos ang malakas na ulan ay talagang nagtungo at dumayo dito sa Busan, South Korea ang ilang mga Filipino community leaders sa ginawa ngang voter education kahit nga walang batas at may mga petisyong humaharang dito nga sa nanalong bidder para sa internet voting. Dumayo pa rin dito sa South Korea ang COMELEC para nga magsagawa nitong binabanggit natin na voter education patungkol dyan. Mahigit 2 dekada ng OFW si Benedicta sa South Korea. Hindi raw siya nagmiminti sa pagboto tuwing may halalan kahit hindi na siya nakakuha ng working visa dahil sa pagiging overage. At ngayong sinusulong ng COMELEC ang internet voting o pagboto online gamit ng mga gadgets, pabor daw dyan si Benedicta. Very convenient po sa aming mga undocumented. Kasi di na kailangang pupunta pa sa embassy. Yung iba natatakot na po lumabas man lang o kahit bibili dahil nandun yung pangamba. Malaking ginhawa rin daw yan para sa factory worker na si Jester na nagtatrabaho sa Paju Province. Mahigit 1 oras din kasi ang layo niya sa Seoul kung saan naroon ang embahada ng Pilipinas.
yung issue ng time na pwede mong, kailangan mo pang bumahe papunta ng embassy para bumoto. Ngayon may online voting na. Bilang OFW, hindi na ma-hassle, kundi may time ka lang, kahit ilang minuto lang na ma-google mo, makakaboto ka na. Ilan lamang sila sa mga dumalong leader ng iba't ibang Filipino community sa South Korea para sa kauna-unahang voter education ng COMELEC sa Pinoy Overseas kaugnay sa online voting at counting system. Paniniguro ng ahensya, wala raw dapat ikabahala pagdating sa issue ng seguridad nito. Lahat din daw ng Pinoy abroad, may problema man sa dokumento o wala, ay kinakampanya nilang magparehistro at bumoto. Ang sinasabi naman po natin, wag po mag-alala. Magkaiba po ang pagiging botante at yung kanilang status sa isang bansa. Hindi po sila pwedeng pakialaman dahil sa gusto nilang magparehistro. Lalo na po ang mga embahada natin. Alam nyo naman po, ang mga kababayan po natin overseas, ang pinaka-importante po para sa kanilang buhay po dito sa ibang bansa ay yung pagtatrabaho, paghahanap buhay. Pero ang sinasabi po namin, kung maari pong magbigay lang po ng kahit konting panahon lang po para sa isang napaka-importanting papel po ng bawat Filipino citizen po, ito po yung sacred right of suffrage. Dahil muli ring binigyang diin ng COMELEC na hindi kailangan ng batas sa pagpapatupad ng internet voting. Ang batas nagsasabi, pwede kaming mag-study, mag-venture into other mode of voting. Matagal na natin pinag-uusapan ng internet voting. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na seafarers. Nobody should be disenfranchised simply because you are working. Nobody should be disenfranchised simply because you are far from the post. Tingin ni COMELEC Chairman George Garcia, malaking tulong ang internet voting para mas dumami pa ang bilang ng mga makakabotong botante abroad. Sa record ng pamahalaan, aabot sa mahigit 60,000 ang bilang ng mga Pilipino dito sa South Korea. Pero nitong nakaraang 2022 elections, halos 5,000 lamang ang nakarehistro. Ang masaklap, kulang-kulang 3,000 lamang dyan ang nakaboto. Mula sa 1.6 million na rehistradong botante abroad, 600,000 na deactivate. Kaya balak ng COMELEC, i-extend pa ang voter registration para sa overseas Filipinos ng 2 buwan o hanggang sa Nobyembre mula sa September 30 deadline. Jess, mula rito sa Busan, nakatakda namang bumiyahe ang COMELEC sa mismong planta ng Miru Systems sa may Gyeonggi-do para naman i-check yung ginagawang mass production ngayon ng mga automated counting machines o ACM na gagamitin naman para sa 2025 midterm elections. Yan ay lalo't may mga pahabol na last minute para sa customization nito mga ACM ang COMELEC at umabot sana sa Agosto yung first batch ng mga i-deliver na machines na aabot naman sa nasa 20,000 units. Okay, so meron pong nag-comment sa atin mga kababayan doon sa ating last vlog. Natulong siya sa atin kung sabi niya, Sir Evan, ito bang online voting? Hindi kaya to prone po dito sa mga pandaya? Sabi ko sa kanya mga kababayan, according po sa explanation po ni Chairman Garcia, di ba kung malalaho natin, that is almost 2 months ago mga kababayan, or months ago nung nandun po yung Miru sa Pilipinas. Di ba sabi niya na yung online voting system natin ngayon ay wala kasi yung server, according sa kanya mga kababayan, kundi merong hub doon po directly sa mga grupo, like for example, nila ni Eliseo Rio mga kababayan, yung mga nagreklamo lagi, yung nagpipetition po tungkol dito sa mga online, sa election na issue. Diba? Naalala ba natin si Eliseo Rio, yung si General? Ang grupo po nila ni Eliseo at saka marami pang iba na mga grupong kabayan, lalagyan sila ng hub na kung saan yung data from the application itself, directly po yan mapunta pagkatapos natin magboto, direct po yun doon pamunta mga kababayan. So makita nila yung numero kung ilan po lahat ang nagboboto. At hindi ho yan madaya mga kababayan. Bakit? Kasi ang mismo rin po mga mainstream media, mismo rin po to yung DICT, yung sa kapulisan, sa AFP, lagyan rin po sila ng mga hub mga kababayan. So yun po ma-synchronize po yan lahat. Every time po na meron po magboto at saka successful po yung magboto mga kababayan, direct may kita kagad yung number doon po sa mga hub na yon. So yan po ay transparency mga kababayan. Transparent po mangyari. Pero para sa akin, I think tama yung sinabi po sa isa po sa ating viewer. Meron po nag-comment sa ating last ba mga kababayan. Sabi niya, Sir Ivan, hindi po to prone sa sa Pandaraya. Meron na po nag-comment mga kababayan. Sabi niya, pero prone daw ito sa mga vote buying.
Bakit? Tama yung mga kabayan. Kalimutan ko lang sino nag-comment doon eh. Sabi niya, Sir Evan, prone yan sa vote buying. Bakit? Kasi kapag apply kayo sa mga kabayan, di ba meron yung resibo-resibo? So if ever, meron pong kukontak sa inyo na mga, siyempre, tauhan po ng mga politiko mga kabayan at sabihan ka na kapag iboboto mo si ganito, si ito, bibigyan ka ng pera. Pero meron pong ebidensya. Gets ba natin? Kasi nga madali lang po yung ebidensya mga kabayan. Unlike doon sa mga manual, ito kasing online voting, meron kasi siyang resibo. So yan po ay napakadali talaga sa mga vote buying. Diyan po maging prone mga kabayan. Hindi po yan prone sa mga pandaraya, kundi prone ho yan sa vote buying. Kasi meron pong resibo mga kabayan. I-screenshot mo lang yan, o ito ang resibo, binoto ko si ano, di meron ng kapalit yan. Diyan po prone mga kabayan. Siya nga thank you nga pala sa nag-comment doon sa, kalimutan ko na nag-comment doon eh. Nagkaroon ng name, so i-comment niya po sa baba, okay? So thank you po sa idea. Kasi nga inisip kong kabayan, tama naman sinabi niya, ito'y prone po sa vote buying kasi merong resibo yun eh. So hopefully no, yan po yung maresolba po ng COMELEC. So anyways, ongoing pa naman yung makabayan, pero siyempre first time kasi yung mangyayari. So at least po na maganda po yung progresyo na yan kasi nga hindi na po hassle sa mga OFW, okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-share natin si biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si John Wick. Kasama rin po natin si Jess Tobtov from Calamba, Laguna. I-shoutout natin, shoutout daw sa mga Marcos loyalist na taga Magsaysay Village at Barrio Magsaysay, Tondo, Manila. Greetings from Lionel Desiderio. Hello to Regine and Jemboy and Jerliel of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. I-greet natin ang happy birthday si Jemson of Cute Cebu City. Hi to Ashen and hi to Jelen Kiason. Okay, so makabahan ko, balik ko po tayo dito po sa mainit-init na mga issue. Kasi nga, di ba this coming June 12 makabayan ay araw po ng kalayaan. So araw po ng kalayaan, merong event starting bukas, ngayong araw makabayan mismo. Meron pong event po. So ngayong araw na to, I think ay yung po yung sa klinika yata yun. Yung event po is klinika. At saka siyempre, libre doon makabayan, doon po sa Rizal Park area. Kung sino mang gusto pupunta doon, kasi nga celebration ho ito ng Araw ng Kalayaan, Independence, meron pong event doon. Parang katulad po sa Servicio Fair makabayan. Diba? Parang katulad po doon sa Love for All. So, merong libre doon na mga magpa-check up ka. Kung libre po mabigay po ng mga gamot. Pero meron pong mangyari makabayan na kung saan tungkol dito sa pag-promote nila ng mga culture natin, sa mga kagamitan, sa mga sinusuot natin. At yan po ay pinangunahan po nila ni Efelisa. Dito rin po sa makabayan, meron pong mangyaring concert na naman. Alam mo natin kasi nga mag-react naman dito yung mga kabilang kampo eh kapag concert na naman daw makabayan. So inunahan na natin. Concert na naman. Kasi nga meron pong mangyaring concert. Na for example, this coming this coming June 11, pupunta doon ang grupo po nila ng Plitora, 'di ba? Kilala mo natin yung Plitora. Yung kumanta po na yung jingle po ng pangampanya po ni BBM, 'di ba mga kabayan, yung bagong lipunan. So, yung Plitora, meron pong sikat. Kalimutan ko lang mga name, basta mga sikat sa mga kabayan. Pupunta rin po doon yung Bini. Kilala mo natin yung Bini. Yung group parang mga female group mga kabayan na sikat na ngayon dyan sa Pilipinas, Bini ang name. So marami pang iba, as in starting from today 9, 10, 11, 12 meron po mga event mga kabayan, pero alternate yung mga concert. Alam ho natin, be ready tayo, mga makamarcos, titirahin ho yan ng mga okok po ng mga utak, ng mga anti-Marcos makabayan. Alam na ho natin yan. Unahan lang natin, okay? So anyways makabayan ko, forward tayo. Ipapakita ko muna sa inyo yung nangyari po doon sa, di ba meron pong nangyaring pag-raid doon po sa Purak, Pampanga makabayan sa Pugo, na kung saan meron silang doon na-save doon na 159 lahat ng mga Pugo workers. Meron pa nga doon bugbog sarado makabayan. Pero ayaw ka lang banggilin yung word na yun, yung T-O-R-T-U-R-E makabayan. Kasi alam ko, red flag ho yan sana sa YouTube. Yung T-O-R-T-U-R-E. Bugbog sarado makabayan. May ginabitan pa nga ng bat di ba? Maraming mga pasa-pasa ditong laki na yun. Kaya nga kawawa talaga Tsaka, napag-alaman rin po doon makabayan na meron pong nangyari doon, siyempre pang scam, kasi nga alam ho natin yung Pogo, pang scam ho yan, marami pong mga tungkol ito sa cryptocurrency, at marami pang iba. Ito po ang under investigation. Bakit? During po sa kanilang pag-grade makabayan, yung first day nila, that is June 5 yata yon, na supposed to be mag-grade na sila noon.
ang ito pong judge na nag-release po ng search warrant mga kababayan, alam niyo ba ibinalik, kinancel kaagad, hindi natin maalam kung ano ang rason doon. Basta yung taga-PAOK, nagsabi nila na hindi lang laman kung bakit daw kinancel yun. Supposed to be, yung araw na yun, diretso na sa iyo mga kababayan, at hindi lang po nila mabulaga doon yung mga iba-iba pang mga membro po ng Pogo o yung mga high officials na doon mga kababayan. Ang problema dahil po kinancel yung kinancel po yung warrant of arrest, so parang siguro merong nag-leak mga kababayan. So merong nag-leak doon sa taga-Pogo at siyempre hindi natin maisip bakit kinancel kaagad yung warrant of arrest. Supposed to be maganda na yun na panahon yung makabayan. Pero meron pong panibagong warrant of arrest, yun na nakita na po na nag-raid. Kaya nakita na po natin na meron pong 159 po na mga nasave na makabayan, mga Pogo workers at marami pang iba. So after that, magbigay ho tayo ng isang video na kung saan bumabalintong-balintong makabayan, isa pong vlogger po ng DDS. So for more details, let's watch this. Mistulang isang komunidad ang Pogo Hub na muling sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Meron itong sariling convenience store, mga salon, kainan at klinika. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, may mga Pogo worker pa bang nasagip dyan? Jester, ngayong araw nga ay wala ng Pogo worker pa ang nakita doon sa loob ng Pogo compound. Ito na yung ikalawang araw ng search operation dahil kahapon nga o pasado alas 5 ng hapon dumating yung bagong search warrant. Iyon din yung unang araw na hahalugugin itong 10 hectare na Pogo compound na ito. Isa lang yung nahalughog na establishmento kagabi o isang building lang dahil nga sa kawalan ng kuryente at ngayong araw naman ay 4 na establishment o building yung nasiyasat pa nitong ating mga otoridad. Ibig sabihin, 41 establishmento pa yung titignan sa buong Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Tumambad ang hilera ng mga Chinese restaurant sa pagpapatuloy ng search operation sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Kapansin-pansin ding Chinese contact number ang gamit dito para sa mga nais umorder. Mayroon ding salon. Hindi na rin magugutom ang mga nasa loob dahil may convenience store rin. Dito'y nakabalandra lang sa istante ang mga mamahaling alak na nagkakahalaga ng 5 hanggang 10,000 piso kada bote. Sa ngayon siguro, we cannot yet say kung mayroong pang mga tao sa loob. Kasi sa tagal na rin ng from the time of first attempt natin, baka wala na rin tao sa loob. Sa ikalawang palapag ng mga kainan, nadiskubre ang computer area kung saan umano ginagawa ang love scam. Ibig sabihin, magpapaniwalain ka na ikaw ay nakikipag-usap sa isang magandang babae, tapos in 5 days, kailangan ma-inlove ka sa kanya, tapos i-introduce ka niya sa cryptocurrencies. Nadiskubre rin ang pinaniniwalaang ito sa loob ng Porac Pogo Hub na nakita ng PAOK at ng pulisya. Nadiskubre rin dito ang ilang metal bat at metal stick. Sa isang pinto naman ng mga dormitoryo makikita ang higpit ng seguridad. Base sa nakapaskil na rules, hindi makapapasok sa loob ang Pogo worker na walang dalang ID. May panuntunan din na kung magpapasok o magdadala umano ng kasamang babae ang isang Pogo worker, kailangang may pahintulot ito mula sa building administration. May ilang hayop din ang natagpo ang payat. Yung mga hayop siguro, pagsasama-samahin namin, actually nagsimula na kami magpakain ng mga hayop, and after that siguro idodonate namin sa POS. Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na Pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw po siguro, makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Una nang inihayag ng Philippine National Police na isa umano sa incorporator ng Lucky South 99 ay konektado rin sa Pogo sa Bamban.
may mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baufo compound po. Isa rin sa sinisilip ng PNP kung bakit nakakapag-operate pa ang Lucky South 99 gayong paso ang lisensya nito. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung may nag-leak na impormasyon sa nasabing operasyon. Bago pa dumating ang mga pulis ay tila natunugan na ng mga tao sa loob ng compound ang operasyon. Nirelieve na ng PNP ang Chief of Police ng Porac, Pampanga habang nagsasagawa ng investigasyon. Kagabi, pinasok na ng mga otoridad ang Pogo sa Porac matapos makakuha ng search warrant sa Regional Trial Court ng San Fernando, Pampanga. Matatandaang hindi natuloy noon napasukin ng mga otoridad ang Pogo compound noong June 5 matapos bawiin nang nag-issue na judge ang search warrant nitong Huwebes. Yan kasi ang problema kapag mayroong trader makabay, no, na mayroon po mag-leak po sa kanilang operasyon, na kung saan, yan kasi ang problema kasi kapag mayroong mag-leak, siyempre makaready na po yung kanilang i-raid makabayan. Kasi nga ang problema ito sa Pogo, marami, di ba sanabi ho yan nila ni Gatchalian na talagang sa tingin nila, talagang malaki na po yung connection po ng Pogo sa gobyerno natin makabayan. Kaya marami pong connection itong Pogo dyan sa gobyerno. Sino kaya makabayan? What do you think? Kasi ka naalala ko noon di ba mayroon pong balita na kung saan na-post natin how many days ago na sinabi ho mismo ni Digong Makabayan na siya po dito ay eager na eager talaga na ipalegalize po yung Pogo. Di ba mayroon pong balita, mayroon pong flashcard na pinikita ko dito Makabayan. So eager na eager talaga itong si Digong na ipapalegalize niya yung Pogo. Kasi nga, di ba sinabi pa nga ito ni Rocky Makabayan na yung Pogo nagbibigay po ng resource na pera makabayan doon po kay Digong. Mismo po sinabi ho yan ni Roque. So nagkakapera po dito itong si Digong dahil po sa Pogo Makabayan. Ngayon, dahil nga nabakbakan ngayon itong si Digong Makabayan at saka isa rin po siya ito sa mga naimbestigahan, ito pong si Banat Bay na kung saan noon gusto niya talaga na ipa-legal po yung Pogo Makabayan, pero lately po sa kanyang vlog abay biglang bumaliktad. Ipakita ko sa inyo ang kanyang vlog Makabayan na kung saan ito po yung lahi ng mga Makaduterte bumabalintong Makabayan. For more details, let's watch this. Dating mo sa Pogo, alam mo, etong mga Pogo na to, naandyan na yan bakit hindi pa i-regulate ng ating gobyerno? At ang problema, etong Pogo na to, pag ni-regulate pa ng ating gobyerno yan, kikita pa tayo. Yun lamang kasimple po yun. Panawagan ko sa gobyerno na ito, ban nyo ang Pogo, ang paplastic ninyong mga animal kayo. Hindi na ho maiiwasan ang Pogo. Kaplastikan ho kasi. Yan ang pinaka-ugat ng salot ng Pilipinas. Para kang tanga ko ibaban-ban mo pa yan, magagawan din naman paraan yan. Hanggang hindi nyo ginagawa ng paraan yan. Bakit di na nating i-regulate? Tuloy-tuloy naman para sila. Sa totoo lang, mga dilawan naman ho talaga yung kumukontra dyan Ban Pogo. Pogo na lang. Pagkakitaan na lang yung Pogo. Di ba? Banat Bay versus Banat Bay. Parang Digong versus Digong. Ganun talaga ang kanilang mga lahi Makabayan bumabalintong. Yung sinabi nila noon, ngayon mag-iba na. Katulad kay Digong talaga So ganun rin po yung si Banat Bay. Gusto niya iparegulate po yung Pogo noon. Isa nga siya sa mga lagi pong nagsasabi Makabayan na sana daw i-regulate na yung Pogo kasi daw nagkapera daw yung gobyerno. Nakabenepisyo daw Makabayan yung gobyerno. Sila lang po ang nakakabenepisyo, hindi po yung taong bayan. Kasi sila po to ang nakakapera Makabayan sa Pogo, di ba? Kasi nga mga Chinese Ganun po ang kanang lahi bumabalintong. Anyway, isa rin po natin, nandyan po si Jelen Quezon, Jolia de Vera, kasama rin po natin si Carmelita Salem, Otelo Lim Diesto, Mayra Borromeo, Shemezo LV, Marcres Hernandez, Edith Ribaya from Hong Kong, nandiyan po si Alicia Lik, and hi to Giselda Langbat, nandiyan po si Caroline Campos from Quezon City. Kasama rin po natin si Mergay Secretaria, Victor Robin, Bibi Garcia, Gemma Sampilo Camarines, Rosalie Cartera, Eliz Mel Barsaga, nandiyan po si Beth Modisto. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo Makabayan yung balita po ng ating gobyerno. Mga good news. For more details, let's watch this.
Naging malapiesta ang selebrasyon ng Migrant Workers Day kung saan lumagda rin sa mga kasunduan ang Department of Migrant Workers para yan sa kapakanan ng mga OFW. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Iba't ibang uri ng mga pagkain, mga bazaar, at may celebrity performers pa. Ipinagdiriwang ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang ika-29th year ng Migrant Workers Day. Nagmistulang fiesta at masaya ang kanilang selebrasyon at kitang-kita ito sa mga ngiti at mukha ng mga dumalong OFW. Isa na si Sheena na aalis na lang ng bansa para magtrabaho sa Oman, nanalo pa ng raffle. Na-feel namin na love po talaga kami. Halos naantig naman ang puso ni Juanita dahil ramdam niya ang pagpapahalaga para sa mga OFW. Iniwan yung pamilya, anak, nanay, tatay, diba? Hindi mo alam kung ano mangyayari mo doon sa ibang bansa. Kasabay ng pagdiriwang 3 Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng DMW. Isa na dito ang Miss Universe Philippines Foundation. Marami kaming mga advocacies that we love to focus on, but specifically, we would love to share that light to the Department of Migrant Workers. Maraming pamilya, maraming OFWs ang kailangan mabigyan ng importansya ng light, ng suporta. Nakipagkasundo rin ang Land Transportation Office o LTO para sa online renewal ng mga driver's license ng mga OFW. Online renewal system. So di na po sila kailangang umalis sa bansa kung nasaan sila. Magtatayo rin ng mga migrant workers helpdesk sa lahat ng local government unit sa buong bansa. Which demonstrates our whole of nation approach to protecting our modern day heroes po, yung mga overseas Filipino workers. Namahagi naman ng financial assistance sa ilalim ng Action Fund ng ahensya kung saan 46 na mga distressed OFW ang mga bagong beneficiaries sa nasabing ayuda na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Samantala, hinarap naman ni Secretary Kakdak ang mga nagpoprotestang grupo sa harap ng DMW. Dito po, basta OFW na nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin. Kahit na anong kulay, kahit na anong persuasion, hindi po natin tinitignan yung political persuasion. Malaki ang ambag ng OFW sa ating bansa. Kaya naman, ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ng Migrant Workers Day ay bagong bayani, kaagapay ng bagong Pilipinas. Pagkakaisa at pagtutulungan, yan ang isusulong ni Imelda Papin bilang bagong miyembro ng Board of Director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa kanyang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Papin na sa kanyang pagsisimula sa PCSO ay aaralin at alamin niya ang mga proseso ng tanggapan. Isinusulong din niya ang isang linggong serbisyo program at kung maaprubahan ito ng Board of Directors, 7 araw ng bukas ang PCSO para makapagbigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ang unahin po namin kung paano po ibababa ang mga tulong sa ating mga nangangailangan na mga pasyente, lalo na po yung mga na-hospitalized. Itong tinatawag na isang linggong serbisyo, isa na itong paraan para palawakin pa ang pagtulong sa ating mga kababayan na kailangan ang mga medical assistance. Good news po sa ating mga motorista. Malaki ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang inaasahan sa susunod na linggo. Batay po sa pagtataya ng Department of Energy, piso at 49 na sentimo kada litro ang pwede pong mabawa sa presyo ng diesel, habang piso at 46 naman sa kerosene at 73 sentimo sa gasolina. Batay lamang po ito sa 4 na araw na trading, kaya't maaari pang mabago ang halaga ng rollback. Ayon sa Energy Department, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng patuloy na pag-aalala sa humihinang demand, mataas na interest rates at pagtaas ng produksyon sa Amerika. Maabot na ng NFA ang target nito sa pagbili ng sako ng palay sa mga lokal na magsasaka na magagamit ng bansa sa panahon ng kalamidad o emergency. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Tinamaan man ang tagtuyot, nakapag-ani ng halos 300 sako ng palay si Ernie. Pero imbes na ibenta sa trader, dinala niya ito sa National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan.
24 hanggang 25 pesos kasi ang alok na presyo ng mga biyahero sa bawat kilo ng palay. Pero binili ng NFA sa halagang 27 pesos. Pagka tumaas kasi ng kahit 1 peso lang, kung compare mo sa trader, malaking bagay yun kasi nakakadagdag sa pambili ng abono, pambili ng binhi. Bilang paghahanda sa La Nina, puspusa na ang pagbili ng palay ng National Food Authority mula sa ating mga magsasaka. Gaya na lamang ng sako-sakong palay na ito na nakaimbak ngayon sa isang warehouse sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa NFA, papalo na sa 3.29 na milyon sako ng palay ang nabili ng ahensya. 99% ito ng target na 3.30 milyon na sako ng palay para sa unang 6 na buwan ng 2024. Ang nabili ng NFA, katumbas ang 136,000 metric tons ng bigas. Halos 4 na araw na konsumo ng bigas ng Pilipinas na ibibigay sa panahon ng kalamidad o emergency. Pero kapos pa rin yan sa 9 na araw na National Rice Buffer Stock requirement ng ahensya sa ilalim ng Rice Tarification Law. Pero hindi raw ito ikinababahala ng NFA. Hindi naman tayo sinasalanta ng bagyo na boom Pilipinas, no? Sapat na sapat po 'yan, no? Aside from the stocks natin sa mga household. Kung computein natin yung 136 million kilos, that will last 35 days, no? Na pagkain ng Metro Manila. Kung kumita ngayong anihan, takot naman ang ilang magsasaka. Bumaha ng imported rice at bumagsak ang presyo ng palay. Kasunod yan ang pag-aproba sa mas mababang taripa sa inaangkat na bigas at iba pang produkto. Kaya ang sinasakang palaya ni Angelo. Talaga po ang interest nila, bebenta na nila. Pag bumaba pa ang presyo ng palay. Yung mga magsasaka po, tatama rin na rin. Pagsisiguro ng NFA, bibilhin ng palay sa makatwirang halaga. Walang kinalaman yung pagbaba ng tariff ng imported rice doon sa buying price ni NFA. Kahit ibaba nila sa zero yan, we will buy at the price na makakatulong at makakaginhawa sa farmers. Naglalaro sa 23 hanggang 30 pesos ang palay procurement price sa tuyo, habang nasa 17 hanggang 23 pesos naman kapag sariwa. Mas mataas kumpara sa dating 16 hanggang 23 pesos lamang na buying price. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating mga nakalap na nga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, bigyan niyo po ng maayos na buhay ang aking pamilya. Dinggin niyo ang dasal ng aking mga kamag-anak. Sana po ang kanilang mga pangarap ay matupad. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.